Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa, at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Bago ako magpatuloy, maraming nakatayo sa likuran, marami hong upuan ang walang nakaupo. Maaari ho nating paupuin marahil yung iba na mga nakatayo sa likuran. Marami tayong upuan dito sa harapan po. Maaari kayong maupo ho, no? Happy Easter po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter! Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Salamat Lord, nakaabot kami ulit ng Easter. Sabihin natin ng malakas, thank you Lord. Salamat sa Diyos, salamat Panginoon sa pagbibigay mo sa amin ng iyong buhay. Salamat sa ginawa mong pag-aalay ng buhay para sagipin kami, para iligtas kami sa kasalanan at kamatayan. Thank you Lord for dying and rising again for us. Salamat Lord dahil nilaban mo kami, ipinaglaban mo kami. Kaya isa pa, dahil matagal nating hindi ito ginawa, mas malakas sa palakpak para kay Lord na inilaban tayo at lumaban para sa atin. No? Mga kapatid,
Alam ho ninyo, sabi nga, this is the mother of all vigils. Ito ang gabi ng lahat ng gabi. Ito ang sentro ng ating pananampalatayang Kristiyano. Baliwala ang kapanganakan, baliwala ang mga aral, at baliwala ang pagkamatay ni Kristo kung hindi siya muling nabuhay. Mga kapatid, ito ang araw ng katotohanan. Ito ang araw ng patunay na si Kristo. Si Kristong pinahirapan, hinusgahan, pinatay. Siya ang tunay na anak ng Diyos. Siya ang tunay na Mesiyas na tumalo sa kasalanan at kamatayan. Kaya nga mga kapatid, pagkatapos ng Kwaresma, pagkatapos ng mahal na araw, ito ang tanong sa atin ng Panginoon. Ano pang hinahanap mong sagot? Sino pang hinahanap mong sagot sa mga tanong mo sa buhay? Ano pang hindi kayang gawin ng Diyos para sa iyo? Ano pang kayang hindi ibigay ng Diyos para sa iyo? Kaya mga kapatid, wala nang mabuting dahilan, wala nang mabuting palusot pa para hindi natin unahin ng Diyos, para hindi natin ipaglaban ng Diyos sa buhay natin. Pero bago ang masayang gabing ito, bago ang masayang araw na ito, dumanas muna tayo ng Kwaresma. Bago itong pinakamasayang gabi sa buhay ng isang Kristiyano, dumanas muna tayo ng Kwaresma. Kani-kanina lang, binilangan ko yung inorasan ninyo, 1.5 oras na madilim. Dumanas muna tayo ng sakripisyo, Kwaresma, penance, fasting, sacrifice. Naku, marami akong kakilala, tuwang-tuwa na. Ay, salamat. Makakapag-soft drinks na ulit. Ay, salamat. Makakapag-karne na ulit. Makakapag-mall na ulit. Marami tayong pinigilang gawin nung Kwaresma. Marami tayong sakripisyong ginawa. At kanina lang mga kapatid, mahabang dilim ang pinagdaanan natin. Alam nyo, kahit madilim, kitang-kita tayo ni Lord kung sino yung inip na. Ang tagal naman. Ang haba, kinanta pa. Ang daming pagod na, uhaw na, gutom na, inaantok na, tinatamad na, hindi ko lang alam kung may mga umuwi na. Bahala na kayo, bahala na si Lord sa inyo. Pero mga kapatid, ano pong napansin natin kanina? Bukod sa mga liwanag sa monitors natin, sa mahabang dilim na ito, siguro magandang maalala natin yung mahahabang sandali ng pagsubok sa buhay natin. Yung mahahabang sandali ng paghihirap sa buhay natin. Yung bang mga sandali na ang dami mong iniindang hirap, sakit, pagod sa buhay, na minsan tinatanong mo, Lord, kailan ba matatapos ito? Kailan ba matatapos itong parang napakahabang problema, paghihirap? Kailan ba mauubos ito? Pero tandaan ho ninyo, isa sa mga huling 7 wika ni Kristo, naganap na. It is finished. Mga kapatid, kung paanong pagkatapos ng 1.5 oras ng dilim, unti-unting nagliwanag ang simbahan, manalig po kayo. Manatili kayong nakakapit ng mahigpit. Matatapos din yan. One day, God will tell you, it is finished. Matatapos din yan. At tandaan ho natin, sa gitna ng mahabang dilim kanina, may isang nananatiling liwanag sa simbahan. Hindi yung monitor.
itong napakalaking kandila na ito, ang Paschal Candle. Ito ay si Kristo, ang liwanag sa dilim ng bawat tao. Kaya gaano mang kahaba, karami, ang mga sandali ng dilim sa buhay natin, may mananatiling liwanag na hinding-hindi mapapatay ni numan. Ang liwanag ni Kristo. Alam nyo kanina, sabi ni Kuya Roldan, Father, hanggang kailan yung risen Christ? Kung gaano katagal ang Paschal Candle na ito. Ang Paschal Candle na ito ay ilang linggong mananatiling nakasindi. Mas matagal pa sa panahon ng Kwaresma. Mas mahaba pa sa araw ng mahal na araw. Bakit? Paalala sa atin na mas maghahari pa rin ang kapangyarihan ng liwanag kaysa dilim. May mga tao mang favorite kang asarin, lokohin, sirain, saktan. Maniwala ka, mas marami pa ring mabubuting tao na dapat mong paniwalaan, na dapat mong sundan. Kaya nga kapag ang isang maghapon para sa iyo ay parang napakapangit, no? May naranasan nyo na ba yun? Kagigising mo pa lang, may mali na. Pagpasok mo ng eskwela, ng trabaho, may mali na. May makakasalubong ka, mali na. Ang daming parang naging mali. Kaya minsan sinasabi mo, napakapangit talaga ng buhay na ito. Hindi naman. Yung araw mo lang. It is not a bad life. It is just a bad day. Pagtulog mo mamaya, bukas will always be another new day para hindi maging bad ang iyong day. Sa araw na ito, mga kapatid, parangalan natin, alalahanin din natin, pasalamatan natin, hindi lang ang marami mong kilala at kasama, kundi ang mabuting naiwan at nanatiling lumalaban ng mabuti at tama na iyong kasama. Alam nyo, kanina kahapon pala, o noong Thursday, washing of the feet, nandito po yung ating mga apostol, awa ng Diyos, 2, 4, 6, 8, 10 po sila. Nanatili. Palakpakan ho natin ang ating mga kapatid na naging apostol natin ngayong 2026. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, noong Thursday, Holy Thursday, washing of the feet. Abay, kumpleto sila. With matching family members na all out ang support para picturean sila. Inaabangan yung nguso kong dadampi sa paan nila. Alam mo ninyo, nung ako'y nagugas ng paan nila, bukod sa sumakit ho yung tuhod ko talaga, nakayuko lang ho ako. Andar, hanggang sa isa ho sa mga hinugasan ko, paglapit ko sa kanya habang nagbubuhos ako, biglang may nagsabing, "Thank you, Father." Hindi ko na ho nakita kung sino sa kanila yon. Bigla ko naalala yung kwento ng 10 ketongin. 10 silang pinagaling, pero isa lang ang bumalik para magpasalamat. Hindi naman sa kinokonsensya ko sila. 12 tong hinugasan ko eh. Pero isa lang ang nag-thank you talaga. Makakabawi naman ho kayo mamaya. Pero mga kapatid, alam nyo, huwag kayong mag-alala. Kahit 1, 2, 5 lang sila. Salamat sa bawat taong hindi ka lang pinaniwalaan, hindi ka lang pinagbigyan. Salamat sa mga taong bumangga at nagtama sa iyo kung kailangan. Sa ngalan ng sarili mong kabutihan, sa ngalan ng iyong kaligtasan. Mga kapatid, tapos na po ang Kwaresma. Tapos na ang mahal na araw. Ano ang
karakter ng mahal na araw na hindi mo makakalimutan? Hindi mo makakalimutan si Pilato dahil ang galing ni Brother Oji? Hindi mo ba makakalimutan si Pedro na 3 beses itinatuwa si Kristo? Kayo po, tapos na ang Quaresma 2026. Sinong karakter ang hindi mo makakalimutan? Ako po may isa, nung Spy Wednesday. Kung kayo nagsimba nung Holy Wednesday, sino yung karakter na ipinaalala sa atin? Para maalala ninyo, kukwento ko sa inyo ang karanasan ko. Tayo ay nagpapasalamat muli rin sa ating mga, hindi lang mga apostol, ang ating mga kabataan na gumanap sa ating Sinakulo 2026. Palakpakan po natin ang ating mga kabataan na nagbigay ng kanilang talento upang magnilay tayo. Nung ako po ay kabataan, di aaminin ko na matanda na ho ako. Nung ako'y kabataan, membro ako ng Parish Youth Ministry sa aming parokya sa Fatima sa Bacood. Ako po'y tuwang-tuwa dahil nagkaroon ng audition sa isang musical Lenten presentation. Ay ako'y napili, nasama ako, musical play pa nga. So tuwang-tuwa kung binalita ito sa aking pamilya, sabi ko kasama ako. So parang noong Sabado last week, umaten ng buong pamilya para sumuporta. At that time ho, dala-dala nila ang camera. Tipid na tipid kasi parang 24 shots lang yata ang meron ng film. Hindi kagaya ngayon, tak, 1, 2, sawa ka. Noon, titipirin mo talagang magpicture. Di ba mga nanay at tatay? Titipirin mo dahil pag minalas-malas ka, 5 na expose pa. Nasira pa. Kaya talagang pipiliin mo yung best shot. Ngayon, nakaredy na aking pamilya. Inaabang nagsimula na. Ang tagal naman. Mamaya-maya ho, nakaredy na yung kanilang camera. Biglang yung spotlight, pumunta sa likuran. Pagtingin nila, ako ang in-spotlight. Nakaredy na ang camera. Tinignan ko yung mga tao, tapos tumakbo ko sa harapan. Tapos tumayo ako, tinignan ko sila ulit. Nakaredy ng camera. Pagtapos nun, lumapit ako kay Kristo. Hinalikan ko si Kristo. Hinawakan ko ang bag ng barya. At isinabog ko, sabay takbo. Sabi ng nanay ko, Judas pala. Sa totoo lang ho, ngayong taon na ito, hindi ko siya makakalimutan. Marami tayong Judas na hindi makakalimutan. Hindi dahil iniwan ka. Pag sinabing Judas, anong nasa isip natin? Ito yung mga taong tumalikod sa akin. Ito yung mga taong nang iwan sa akin. Hindi. May isa pang mukha ang mga Judas. Ito yung mga taong nanatiling kasama natin. Tandaan ninyo si Judas, nanatiling kasama ni Kristo at ng mga alagad. Kaya ang mga Judas, hindi lang yung mga nawala, kundi ang mga nanatili na gumagawa ng masama. Kaya magandang pagnilayan natin. Sana pagkatapos ng Kwaresma at mahal na araw, hinilom ni Kristo. Binago ni Kristo. Ang Judas na ako. Ang Judas na tayo. Na nananatili, pero nabubuhay sa mali. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa gabing ito, kung paano nanatili ang liwanag ng Paschal Candle, kung paano nagtagumpay si Kristo, ilaban din natin ang pagpanig sa katotohanan. Ilaban din natin ang paggawa ng kabutihan. Ilaban din natin ang pagtalikod sa kasamaan. Mga kapatid, pagkatapos nito, sasalubungin natin ang mga magiging bagong kaanib ng ating simbahan. 7 bagong miyembro ng ating simbahang Katolika ang ating bibinyagan ngayong gabi. At ipadama natin sa kanila na buhay ang Diyos, buhay si Kristo, mabuhay din tayo katulad
ni Kristo. Amen.